Peace be with you. Your sin must be to remain in the truth and draw all people to the truth and into my kingdom. I am the truth, and my kingdom on earth is my church. And my church is my body, which fills the whole creation. And the life of my church is my holy Eucharist, the way to eternal life. I am the way, the truth, and the life. December 10, 1995 ho itong binabasa ko from the book of True Life in God, Volume 2. Marami na kasi naglalabang sa iba-ibang sekta, iba-ibang simbahan. Nung araw, pag sinabing church, simbahan, ibig sabihin ho ay Holy Catholic Church. Ngayon ho, pag sinabing church, iba na ho ang ibig sabihin nun. Mga iba-ibang Christian church na naglipa na ho, na hindi ho dapat sapagkat doon pumapasok sa salitang apostasy. Ang apostasy ho ay umalis ka sa dati mong relihiyon at nagtayo ka ng iba-ibang simbahan o sumali ka na sa ibang relihiyon. Yun ay apostasy. Diyan ho isa sa mga malaking kasalanan na hindi yun natatanggap ng Panginoong Hesukristo. Dahil pagkatapos ng lahat sa kanyang pagpapakasakit, kinaligad siya at dinala sa bundok at pinako na matay sa krus dahil sa kasalanan ng tao. Yun ay hindi dapat gawin ng tao sa ngayon dahil bago umakyat ang Panginoon Jesucristo sa langit sa kanyang sa kanan ng Diyos sa mga pangyasat na siya din yun, ay marami ho naglabasan ng iba-ibang sekta. Sekta na hindi ho dapat na mangyari. Sapagkat nakasulat ho dito, I am the truth, and my kingdom on earth is my church, and my church is my body, which fills the whole creation. And the life of my church is my holy Eucharist, the way to eternal life. I am the way, the truth, and the life. Nasaan ho ba yung Eucharistia? Hindi ho ba nasa simbahan ng Iglesia Katoliko Romana? Wala ho sa iba-ibang simbahan. Kung saan ho doon ang Holy Eucharist, ay doon ho dapat magsimba ang tao. Yun naman ang lagi nung pinangangalandakan, yung iba-ibang nagtayo ng sekta na binabasa niyo sa Holy Bible, puro Jesus Christ, Jesus Christ. Amen. Kasi para sa akin, ang amen, hindi ho dapat binabanggit ka agad yan. Dahil ang pagsambit ng amen ay mayroon hong tamang lugar, tamang oras kung paano sasambitan ng amen. Doon mo lamang masasambit ang amen pag nagdadasal ka na. At yung dasal na sinasabi, nasa Biblia ho yun. Na gustong ipadasal ng Panginoong Jesucristo ay Our Father, Holy Mary, Glory be to God. Or you have to pray the novena. Dahil yun ang kailangan. Because to pray the Holy Rosary is to
glorify God. And to pray the Holy Rosary is to venerate Virgin Mary. And to pray the Holy Rosary is to save many souls in purgatory. Bilang tayo mga tao, likha ng Diyos. Pumapasok pa rin yung dito sa December 1995, na I am the truth, and my kingdom on earth is my church, and my church is my body, which fills the whole creations. And the life of my church is my Holy Eucharist. Hindi ba? Ang sentro ho ng buhay ni Jesus, ang kanyang katawan, at ang sentro ng kanyang katawan ay ang simbahan na nanduduno ang Holy Eucharistia, sapagkat doon niya tinatag ang Holy Eucharist bago siya umakyat sa langit. Sa kanan ng Diyos ang mga pangyayari sa lahat, na hindi dapat baliwalain to. Kaya unang binasa ko to dahil napapanahon na siguro, kasi marami na hong naliligaw ng landas. Marami yung nagtatay iba-ibang sekta na ang dinadala nila ang Holy Bible na puro Jesus Christ. Hindi ho kaya mali yun? Sapagkat kung babasahin mo itong mensahe ito sa December 10, 1995, ito ho kasi asang yung True Life in God, Volume 2 ito eh. Mayroon pa akong Volume 1. Inuna ko lang ho ito kasi parang napapanood na ho, dumadami na ho naglalabas ang ibang sekta. At doon ho sa iba sa Volume 1 ko, may nakasulat doon. Any souls who fall into the sects, mga sekta, you're all traders inside my Holy Eucharist. Sapagat ang kaharian ho ng Diyos dito sa lupa ay ang Biblia. Wala namang iba eh. At hindi ho, at nalalapit na ho, hindi naman maaawat yun kasi yung sinasabing second coming ay hindi na ho maaawat yun, matutuloy ho yun. Kahit ano sabihin. Kaya ko ito binabasa, o gusto kong iparating sino man ang makakabasa ng aking video na to, ay sana po pukawin ang puso't isipan nila. Ngayong pagtatayo-tayo ng iba-ibang sekta, kung pagsasamba sa iba-ibang sekta, ay labag ho ka sa kalooban ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Hindi ho dapat. At sana ho, maisip ho ninyo, nating lahat, ng ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Pinagpakasakit siya, tinakot na patay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Niligtas niya tayo eh. Wala bang magliligtas sa atin kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Nasa din ang Diyos, amang mapangyarihan sa lahat. At sana po itong pagbabasa kong ito ay pumukaw sa inyong puso't damdamin
Kasi ito ay true life in God ito eh. Wala akong kasinungalingan dito eh. Puro katotohanan ito. Walang mali. Ito ho siguro ang kanyang huling mensahe sa tao bago ang kanyang pagbabalik. Sapagkat ang pagbabalik na iyo, bago siya dumating, marami po mangyayari. Katulad ngayon nangyayari, maraming lindol, malayang bagyo. Halos ibang lugar ho, bumabaha na, lampas tao na ho, lampas bahay. Sinyalis na ho yan ng kanyang pagbabalik. Bago siya bumalik, marami ho muna kaganapan na mangyayari. Sakluluhan na ho natin ang ating sarili at bumalik ho tayo sa katotohanan. Kung magsisimba ho tayo sa totoong simbahan kung saan naroon ho ang the Holy Eucharist. Pagkat yun ang simbolo ng kanyang pagka-Diyos. Walang iba eh. Pinako siya sa krus, namatay at nilibing na laog na maguli. Bigyan natin ng kalahagahan ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo at tinubos niya ng kanyang dugo ang ating mga pagkakasala. Yung pagbabalik niya ho, hindi na ho maawat yun eh. Dadating. At kung ang misyon ko ngayon ay iparating sa inyo o basahin ang anumang nakasulat dito mensahe, ay gagawin ko. Dahil doon sa isang libro ko, yung volume 1, may nakasulat ho doon, do not stand still. Forward my messages all. Ito ang kanyang mga mensahe na hindi dapat baliwalain. Sapagkat lumalabas so ang salitang apostasy, yung mga nag-apostasy, ay ikaw ay dating halimbawa Katoliko ka, umalis ka at nagtayo ka ng ibang simbahan, ibang sekta, yun ay apostasy, nalabag sa niyang kalooban na hindi yun dapat. Humingi tayo ng tawad sa Diyos, mangumpisal, magdasal bago matulog, at paggising, bago ka magsalita, magdadasal muna. Dahil yun ang kaligtasan eh. Ibig sabihin, pinapapasok natin sa ating puso't kaluluwa ang Panginoon. Hindi yung kung ano mga sasabihin mo. Pagpapasalamat ho yun eh. Dahil walang nangyari sa atin nung tayo natutulog. Dahil marami yung nangyayari, nananaginip, hindi ba sinasabing bangungot, tapos hindi na nakakabawi, patay. Hindi ko dapat mangyari sa atin. Kaya pag magdadasal muna bago matulog, humihingi ng awa, patnubayan, gabayan tayo sa ating pagtulog, walang mga masamang mangyayari sa atin. Oo namang uri yung panaginip na hindi dapat. Kaya itong una kong binasa na to, December 10, 1995, ito ay katotohanan. Nagpapatunay lamang na I am the truth and my kingdom on earth is my church and my church is my body which fills the whole creation. And the life of the church is my Holy Eucharist.
ang buhay daw ng simbahan ng Holy Catholic Church ay ang Holy Eucharist, na wala ho sa iba-ibang sektang simbahan. Sa Catholic Church lamang ho matatagpuan ang Eucharistia, sapagkat doon niya ho itinatag, doon niya ilagay yan bago siya umakyat sa langit. Sa kaharian ng Diyos, Diyos amang mga pangyayari sa lahat, na siya din yun. Wala namang ibang Diyos kundi ang Panginoon Jesucristo. Pagkat siya ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaya pag nilayan natin ang mga salita, sa mga darating pang araw, I will be forwarding all the messages here in this book. Kung yun ang mission ko, gagawin ko. Kasi nakasulat doon, nabasa ko, do not stand still, forward my messages to all. At kung sino man ang may libro nito na True Life in God, nasa volume 2 ko ngayon eh. Inuna ko lang ho ito dahil dito sa mensaheng ito eh, na dapat ho. Maraming salamat ho. At sana ho tumimo sa iyong puso at isipan ang mga mensaheng ito na binasa ko. Sinabi ko sa inyo, dahil hindi ho gawang biro ang mangyayari. Magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Malapit na ho ang katapusan. Maraming salamat ho. Pagpalain na tayo ng lahat ng Diyos ang mga mapangyan sa lahat. At sana mo tumipo sa inyong puso itong pinaabot kong mensahe sa inyo galing dito sa True Life in God. Sapagkat ito'y puro katotohanan, walang mali dito. Walang kasinungalingan. Maraming pong salamat sa inyo. God bless us all. Salamat po ng marami.